na paano tayo masasabing nakikinig. And siyempre, maliban sa ilang kong ilustrasyon, akin muna yung, kuna mo na lang ako dyan ha. Solo lang naman ako eh. Let me just use muna ang isang magandang, sabihin nating, pasimula no po, ng ating pagtitipon. Isang mahalagang ilustrasyon po kasi kay Pastor, andun nga po yung isang katotohanan na ito. Trivia muna po tayo sa pangkalahatan as we go forth sa ating word study. Did you know that language, as per mga inyong G, at its core, is based on the production and matatawag ngang perception of organized sound. So there is a saying that language is sound. No? Kahit sa mga teacher, tinuturo niyo yan, di ba? Pero sa atin, i-relate ko po ito, ang halaga nito. A system of physical sounds and their non-physical organization into your meaning. Spoken language uses vocal sounds, yan, such as vowels and consonants, which are the building blocks of words and sentences. The study of these sound units is called, yan, trivia to ha, phonology. Phonology. Ganda, no? And while the sounds themselves are physical, their specific combinations and the way they create meaning are mental and cultural defined. Marami pa pong pwede kayong tignan na mga katotohanan na yan, per science, per etc. Kaya pala, ang mga magulang, nag-uunahan sila sa mga anak nila. Maalala nyo ba to? Kung ano ang unang nabanggit na sound. Ha? Naalala nyo? Marirecall nyo pa kaya, lalo na dyan ang Ate Epin ko. Ate Epin, naalala mo pa kaya ano ang maalala din ni Nanay Inga? Anong una mong nabanggit na word? Diba? Nag-aagawan ng mga magulang, gusto nila, ang unang, tinawag ka bang daddy kaagad? Daddy? O lolo? Nauna ang lola. Kasi kami ngayon, ganun eh. Kinainggitan nga ni Eunice si Sister Michelle eh. Kasi ang tawag kay Sister Michelle ni Aya, Ma. Ever since yun, Ma. Hindi nga magamit yung nona eh. Ma. Ano kasi Eunice eh, bakit si mama niya? Siya mama. O, mama. Pero si Sister Michelle, Ma ang tawag talaga ni Dia. And hanggang nabubuo na yung sentence ni Aya ngayon, ang ganda eh. And ito yung magiging pumapasok sa isip ni Pastor. Paano na kaya? Kasi typical, gigisingin kami sa umaga ni Aya. Wake up, Nono! Wake up, Nono! Diba? May word na yun eh. Nabubuo niya na, I want ice cream. Nabubuo niya na yun. buo na yung mga words niya. This is language. Okay? And yung wake up, Nono, paano kaya kung hindi na ako gigising? Ano kaya ang effect? Pakitingnan niyo yung mga buhay niyo ngayong umaga, ha? Yung mga language na yon. I took time today to share this message. Kasi baka sa Sunday, may aagaw sa akin, I do not know. Ninong Coco kasi tatapat birthday ni next week, di ba? Ikaw yan ha, 17. O sige. So hindi atin si Ma'am Epin para para safe. Para safe. Maganda to, pinag-iwalay ko kayo. Pinag-iwalay ko kayo. Okay. Yan. Timing. Ngayon ako magmensahe tungkol dito.
Next week, ang mga mensahe ay patungkol sa, kaya kayo mga walang pasok, linggo ng wika. Yan, di ba? Timing to, timing. Language, di ba? Yan. And hopefully, mai-relate ko sa spiritual. Yan, ang pag-aaral natin. Kasi, ang linggo ng wika, ang significance niya, ay sabi nga typically, ginagamit to celebrate ang nagpasimula daw ng ating wikang pambansa. Ang ating dating presidente, Manuel Quezon. And okay naman to acknowledge them sa ating mga pag-aaral. Ang sinisignify, tinanong ko si Sister Michelle kapon kasi teacher yan, principal pa, ang daming kaalaman. Kasi wala naman akong, nung mga panahon ko kasi school bukol. Diba? Nililigawan ko yung mga professor ko, teacher ko, gano'n. Nilalagyan ko, gano'n. Pinapainom ko para pasado lang ako lagi. Pero school bukol ako. So, school bukol ako. Malaki lang kaibahan nung kinaasi ngayon, napopromote pa. No, nang kahit hindi gumagawa ng assignment, dahil tumutugtog kay Lord, di ba? Asi, naalala niyo yun, absent kayo. Ewan ko si Ella ngayon, kung gano'n din ang puso, kung papasa o babaksak si Darlene, wala yata si Darlene pa. But anyway, yun yung biruan dito ng mga workers eh. Huwag nyo intindihin yung mga assignment na yan. Makakasira yan sa paglilingkod, pag-aaral na yan. Ganon. Pero those are languages. Mga saliwakain yan eh. Mga salita yan. Yan. Mga salita yan. And, siyempre, sabi diyan, walang significance eh. Kasi alam nyo ba hanggang sa oras na ito, wala talaga tayong sariling o masasabing wikang pambansa. Sabi ko kay Sister Michelle, ano significance yan? Ba't sinicelebrate? Kasi, naturingan na lang hanggang ngayon, nagdidebate pa yata. Kasi, Pilipino lang. Di ba? Ang ating wika. Wala tayong typical na katulad ng ibang bansa, may sarili sila. Ang Japan, meron silang talagang Nihongo nila, Nihongo or whatever. Ang ganito, may sarili sila eh. Meron silang, kasi sa Pilipinas, ang dami natin dialects. Di ba? Dami natin dialect dito, iba-iba. May Ilocano, may Bisaya, di ba? May Batanggenyo, nila Ninong Coco, iba-iba yan eh. So, what are these languages o wika na ito na ginagamit? And kahit ang bansang Pilipinas natin, walang matuturing na wikang pangbansa talaga. And sabi nga, kung i-relate sa Bible, ay mas mahalaga ang isang pag-aaral na kahit sa panahon daw nga po ni ating, actually hindi din natin siya hero pa eh, di ba? Na term lang, si Dr. Jose Rizal, pero hindi pa siya declared eh. Sabi nga ni Sister Michelle eh. Di ba? So happen, naging well-known siya dahil dun sa kanyang saliwikain na yun, nang nilalabanan niya ang dating mga sumakop sa atin, mga pralye na yan, mga oligarch. And sabi niya sa mga kabataan, alam natin to, di ba? Yung sa isang kasabihan na yung sariling wika, medyo nakakalungkot kasi nga yan dahil yung ako'y isang Pinoy. Yan. Diba? Napakaganda yan. Mga aral na yan. Historical yan eh. And still, kung magiging mindful kayo, wala pa talaga tayong maituturing na sariling wika. O wikang pambansa na tinatawag. Parang pan-trivia lang po. But for us, Christians now, yan. Doon ako mamamanhik. Merong isang katotohanan na sinasabi ang Bible. At dito po ako magdidiin. As I have said, terminology, magagaling na professors, mga scholars na yan, that language is a sound. And in the Hebrew word, ang meaning ng language sa Hebrew word, yan, nagdadagdag ako ng aking Hebrew materials sa inyo, no? Pag Sunday, pag ako nakasalang, dinidefine ko kung anong Hebrew word. Sha'afa. S-H-A-A-F-A.
siya apa. That's the language meaning ng Hebrew. Yung language, yung salita o wika. But kung balikan ng historical ng Bible, ang Old Testament na isulat sa tinatawag na Hebrew Aramaic. Yeah, sa mga scholars, Hebrew Aramaic yan. No? Dapat alam nyo yan ha, na kahit hindi kayo pastor, tatalunin nyo pa yung mga pastor-pastoran. Hebrew Aramaic. Ang New Testament, dahil namayagpag sila, nag-reign sila, nung panahon nila ni Alexander the Great, ang ginamit na language nung panahon ng Panginoong Jesucristo ng Iglesia ay Greek language. Okay? Kaya ang Old Testament, Hebrew language. Ang New Testament po, Greek language. Ang pagkakasalin. Until such time, si King James ng England, no? From England, nagpagawa din siya ng sarili niyang Bible sa tinaguriang King James Version. Yun yung Old English. Pinatranslate yung Old Testament, New Testament sa isang mababasa. At hanggang sa oras na ito, si pastor yan ang ginagamit, King James Version. Pero yung mga iba, wala naman tayo doon issue. Kung NIV kayo, kung ano kayo, okay naman yon. Basta ang mahalaga, nauunawaan nyo ang Bible. Kung Tagalog kayo, ang mahalaga, nauunawaan nyo ang Bible. Sigun na lang ngayon yan sa mga nangangalaga sa inyo. Kami kailangan namin alam namin yung dapat na mga languages na ito, yung consonants na yan, vowels na yan, sa namin gagamitin sa inyo. Kasi kami ang nag-aalaga sa inyo pang spiritual. No? And napakahalaga nun. Hindi lang kayo napapaniwala ng iba sa mga Biblia ninyo na ganito, ganon. Dapat talagang alam din ninyo yung mga dapat ninyong malaman. Ha? Kasi pag tinagalog na, naiiba na po ang minsan, ang meaning, pag hindi na ipapaliwanag ng dapat. So, language is sound. As I speak today, I pray na iunawaan niyo po ako sa ating sarili munang wika. Although, combine nga mayroon akong word na ginagamit na English, Tagalog, kinukombine ko. Dahil ang kongregasyon naman natin ay hindi dahil kayo lahat ay marurunong umenglish, meron naman ding dapat na dagdagan sa kaalaman pan-Tagalog. So, kaya minsan binabanggit ko sa inyo yan Ang isang English word, kailangan 2 Tagalog word ang gagamitin mo para ma-present mo yung meaning. No? Yung mga dating ilustrasyon ko na sa inyo, paano nyo yung nagagamit, di ba? Kasi yung word lang na, yung reverence sa Diyos, yung fear God, pag tinagalog mo yon, may iba ang dating nun Takot sa Diyos, meaning negative ang idea, hindi katulad ng pag sinabi mong reverence sa English, combined with love yun. So pag tinagalog mo, takot na may pag-ibig sa Diyos. So, kinukumbine yan Diba? I hope meron akong authority to present yung mga ganung figures of speech, yung mga tinataguriang hermeneutics na yan, kahit school bukol ako nung panahon ko. Today, I have this language na gusto kong ipamanik sa inyong lahat. Balikan natin ang pasimula ng language sa Bible. Expound natin yan. It all started out, kung matatandaan ninyong, sa Genesis. Yan. Punta tayo sa Genesis. And, napakaganda, 1:3. Nagsimula ang language, sabi ng Bible, sa verse 3 ng book of Genesis.
And God said, listen, and God said, ha? Hindi na yung let there be light eh. Yun yung una niyang nilikha. Pero saan ang unang sound mula sa Diyos na maririnig natin, mauunawaan natin sa Bible? And dami yan. Tatalo na ako dun sa ending part. Lalagpasan ko na rin yung tema natin kasi sa tema natin, purihin ng Diyos, laging nababanggit ni Pastor Rico yun eh, Revelations 19:6, di ba? Our God omnipotent reigneth. Dinideclare na someday we will reign with our God na nagpasimula ng language o ng wika sa Lumang Tipan, Genesis 1:3. When He said, yeah, and sa pinaling verse ng Revelations 22:20, and said, I am coming soon. Ha? Sabi niyan, surely, ha? But He which testifieth these things said, yun yung word, said. Hindi na bago sa Genesis 1:3. God said, things said. Andiyan po yan. Yan yung pasimula at pagtatapos ng lingwahe na binabanggit ng Bible o ng wika o ng salita sa Tagalog. And gusto ko pakita na kung kayo talaga yung nagbabasa ng inyong mga Bible, mapapansin nyo yan. Pero siyempre, notwithstanding Ate Epin, sige, alam namin malabo na mata mo, di ba? Ako nga din, kailangan ko na magsalamin. Meron namang mga, alam kong, yan, pag Sunday, nandito kami nila Pastor Rico, pakinggan mo lang kami ng pakinggan, Ate Epin, may paglalagyan ka. Ayan yung meaning ng lingwahe. Yan yung salita. Di ba minsan, may kasabihan din tayo sa kulturang Pilipino, matalas ang dila mo Di ba? Kasi, matindi. Tapos pag Christian naman, grabe kung mag-speaking in tongues Di ba? Alam mo niya ibig sabihin doon, mag-speaking in tongues. Christian na, pero kung ano-ano pa mga lumalabas sa ating mga bibig. Ano po? Language is sound, mga kapatid. And bakit minimension doon ni Pastor? Kasi yung kabuluhan ng wikang pambansa next week, actually, it's okay. Tagal na niya, sorry po, I pray, hindi naman ako maano. This is reality. Kung kailangan ako ikulong, ang dami ng batas pero mga walang kabuluhang batas. Nasasayang nga ang ating mga sabi nga ng iba, nagre-reklamo yung tax nila, saan napupunta? Sa mga kabit daw ng mga nasa condo, nasa Facebook ngayon yun Dapat ang demanda nila Facebook. Diba? I'm just echoing it. Na ba? Kung may makakapanood man sa akin sa YouTube. Mga katotohanan to Na that's language. Yung mga ibang kabit, ang tatapang pa Ang dati, ang mga kabit, nagtatago pa Ngayon, ang kabit, hindi na Sasabihin nila, kabit ako ni senador. Di ba? Ang tatapang Di ba? Pag nahuhuli, kabit ako ni senador. Di ba? That's language. Language. And titingnan natin po yung ilang pag-aaral lang, daanan ko lang, kasi gusto ko lang paunawa. Merong isang makatotohanang wika na dapat sa ating pananampalataya ngayon ay atin ng natutunghayan. Ayan. So, balik ako dun sa mga pangyayaring yon. And nakaka-touch dahil kahit sa ilang mga salaysay sa Bible, makikita natin ang mga pangyayari. So, balikan ko lang yung ilang verses
asiha na ilagay ko dito kanina. And we all know, kasama ng mga ilang bagay, yan. Genesis 11, di ba anak? Nandiyan yan yung kanina ko. And the Lord said, behold, the people is one. And they have all one language. Kaya anong minarapat ng Diyos? Kaya nagkaroon ng mga lahi-lahi. Ha? Kasi dahil nagkakaisa ang tao, hindi dahil mararating nila ang langit. To the most, mararating lang nila yung tinataguriang first level ng langit. Kasi ang heavens po, tatlong aspect yan. I-refresh ko lang kung dati na-message ko na to Ang unang nakikita ng mata natin, yan yung first heaven. Yan yung kalangitan na yan. Yan. Okay. Ang second heaven, okay, yung tinataguriang hindi na natin nakikita yung lugar ng mga universe. Liban na lang, minsan may mga stars, and yung aming apo, si Luna, best friend niya si Luna Yung buwan, di ba? Ayan, sa dulo. And then, yung third heaven na binabanggit ng Bible, yung presensya ng Diyos. Okay? And, yung idea na yan, mararating nila hanggang doon sa first heaven. Yung mataas-taas na. Ngayon, nagagawa na ng tao, di ba? Sa Dubai ba yun? Yung pinakamataas na, may pinakamataas na tower sa Dubai. Technology yun, no? Kakayanan ng tao. Kaya yun ang sinuway. Pinakita lang ng Diyos na ang tao, yung likas nila, ay naghahangad, and kailangan yun suwayin o patigilin ng Panginoon. Kaya historically nangyari, nagkaroon ng iba't ibang lahi. Okay? Kaya nga si Aya, hindi ko alam kung natutulog ngayon, nandun na siya sa dull moments niya ngayon. Meron siyang mga tinago dati pa, regalo, tinabi, binili ng mga mama niya, ni tinang niya. May 3 siyang doll na pinapadede. Napanood niyo yung last week. Meron doon isa, ang tawag niya doon, Nog-Nog. Meron doon, Tisay. At saka meron doon, Mapula. yun yung language ngayon ni Aya, doon sa mga dolls niya. Tisay, Nog-Nog, Mapula. Yan yun. Yan yung nangyari sa atin. Kung biruan dati pa sa mensahe, unang niluto ni Lord, hilaw. So may mga mapuputi. Pangalawang niluto ni Lord, nasobrahan, sunog. And then, may pangatlong niluto si Lord, yun yung tama lang. Diba? Ayan. Language. Ayan. Ganda no? Ako din nagre-refresh ako Sabi ko hanggang saan ako matututo, makakaalam pa. And tuloy lang po ako dun sa kahalagahan na binabanggit ko. Nandun yan sa pasimula. Kaya naman yan ay sinuway o ano may term pa sa Tagalog na sa language natin. Dami kasi, di ba? May malalim na Tagalog, Quezon, Batangas, Alae, mga ganon, Ninong Coco, And then, very clear ni-restrain. Sa Englishin ko na lang. Ni-restrain. Kasi iniisip ko yung Tagalog word na, parang, hindi sinuway basta, yun yung word. Kung ano man po yun, halo-halo ng word sa utak ni Pastor. And, tuloy ako sa ilang mga makatotohanan verses. Nangyari ulit yan. No? Sa Acts 2:4. Yan. Tingin nga niyan, anak, Acts 2:4. And they were all filled with the Holy Ghost. Ito na yung kapanganakan ng church. And they began to speak with other tongues as the Spirit gave them
utterance. Di ba? And they speak with other tongues na iisa, nauunawaan ng mga ibang nakikinig. Iba-iba silang lahi, pero nung nag-speaking in tongues sila, nang mapuspos sila ng banal na Espiritu, yung mga disipulo ng Panginoon, yung mga nakakinig sa kanila, naunawaan. No, pakibasa na lang po, assignment, yung kabuuan ng mga pangyayari. I will not deal with that. But pinapakita ko lang yung halaga sa inyo ng pagiging isa. Okay? Ang Diyos lang ang may karapatang mangsuway, pero sa bagong tipan, nang buksan na po niya ang kanyang iglesia, meron siyang ninanais na wika para sa kanyang mga hinirang. At yun ang ipamamanig ko ngayong umaga. At sabi diyan, mismo ng Panginoon, sa John 5:28, anak, daanan lang natin yan para hahabol sila, Sister Jane, may pinuntahan sila. Ma'am Jane, panoodin nyo na lang to, ha? Acts 5:28, sabi niya diyan, marvel not at this, for the hour is coming, in the which all that are in the grave shall hear His voice. Yan. So ito, binibigay niya yung katotohanan, dami niyan sa Book of John, na patungkol sa kanyang salita. Kaya nga pinasimulan ang Genesis 1:1, in the beginning was God, and the Word was with God, and the Word was God. In John 1:1, ganun din, di ba? In the beginning, and this Word became flesh, verse 14. Ang dami na pong pag-aaral dyan. Hindi ako doon tumututok eh. Yung wika na yun ng Diyos, nang galing sa Kanya, yun ang dapat wika na meron na po tayo sa buhay natin ngayong umaga. Pero, as I have said, okay naman. Kaya nga, natutuwa kami eh. Ang image ni Dia sa kanyang workplace. Kasi makikita mo kung tahimik, etc. Ang sabi nung kanyang pinakambisor, kakatouch eh. Oh, ganito sa meeting. Ganito Kayo kaya si Dia na ganito, ang trainer, ganito. Siya na rin ang handle ng ganito. Bagong-bago, no? Pero in-exalt ni Lord. Kayang-kaya ni Dia humarap. Dahil Inglesera siya. Diba? Totoo naman, advantage ngayon ni Dia ngayon yun. Kaya siya tumataas ng posisyon, inihaharap sa tao dahil sa kanyang training ni Sister Michelle. And nagagamit niya ngayon yung language na yun. And si Pastor, totoo naman, inaamin ko yun eh. Kahit yung English teacher ko nung high school ako naging girlfriend ko pa di ba? Alam naman ni Sister Michelle lahat yan. Nakakapasa ako dahil sa mga paraan. School bukol nga, di ba? And talaga nag-aral lang ako nung kay Lord na ako. Sa Bible school ako. Pero minsan, yung libro, Ma, ikaw na nga bumasa, ikaw na rin gumawa nung research paper ko. Kaya ang certificate ko ng masteral, para kay Sister Michelle talaga yun. Kasi siya. Pero ako magko-compile ng mga materials, alam yun eh. Ako kumukuha, pumipili. Kaya ngayon mga FS program natin, WTP, ako ang mga namili niyan. Alam ko yung mga makatotohanan na mga materials. Yuhu! Binabasa niyo pa ba? O, na-stuck na yung mga dapat mag-LTP na. Medyo nag-iintay ako ng inyong malapit nang bumalik si Lord. Pero sa OJ, nakikita nyo na ano ginagampanan namin, di ba? Ayan. Bilang manggagawa, alam nyo na rin ang mga guidelines ng manggagawa. Okay naman, pero siyempre kailangan natin yun eh. Para sasabihin talaga na 2 Timothy 2:2, na i-delegate namin sa inyo, na ituturo namin sa inyo, yung mga dapat. Kasi nag-aaral nga ako sa Bible school, sayang naman, di ba? Ang mga natutunan ko po doon, ipinapasa namin sa inyo. Yung mga paraan na tama. No? Para hindi kayo
mawala. Sabi nga sa isang lengguwahe, para hindi kayo mawalang saysay. Ayan. Diba? Pakitanong mga katabi natin. Pakitanong mga katabi. Sa bahay, pakitanong, hindi ko lang alam sa mga, Sister Leia, ano naman. Tanongin mo na lang Ma'am Leia sa English dyan. Anong saysay ng buhay mo? Pakitanong mga katabi niya. Anong saysay ng buhay niyo? Language yan, di ba? Tindi yan. Ano ka ba? Tumanda ka bang may kinatandaan? Masasakit yan, di ba? Pag nasabihan kang gano'n, di ba? Tanda mo na, wala kang kinatandaan. Ate Evin, kamusta? Okay naman tayo. Okay tayo. Kaya natin yan, mga ganyang kwento. Pero, ano yan eh? Language yan eh. Andyan yan. But, meron ako ipamamanik na magandang language. Tuloy lang tayo sa John 8:46. Anak, pakitalon lang para as I sum up. 8:46. Which of you convinced me of sin? And if I say the truth, why do you not believe me? Diba? When I say the truth, Panginoong Hesukristo to, sinasabihan niya yung mga Hudyo, yung nakapwa niya, kalahi, kapwa na iintindihan ang kanyang mga sinasabi tungkol sa mga katotohanan ng Diyos. Pero, wala eh. Wala. Kuha effect. So kami din ngayong mga nangangaral dito sa pulpito, dama ko to eh. Salamat sa mga matatawag naming talagang tumatanggap ng mga katotohanan ng salita ng Diyos, nababago ang mga buhay. Kasi marami, aral lang ng aral pero walang application. Kaya naalala niyo yung lagi kong word, huwag niyong kakalimutan to ha, language ni Pastor to, ako nagbuo nitong idea nito, yung no-be-do. Kung ano yung knowing mo, ano yung mga laman ng utak natin, yun ang magiging being natin. Being. So, knowing, magiging being mo yun, and ano yung do, yun ang gagawin mo. Kung ano yung laman ng pagkatao mo, yun ang doing mo, yun ang gagawin mo. Okay? Kung ano yung kaalaman mo, ano yung being mo, yun ang magiging doing mo. Kaya nga, ang pagkakataon lang, kunyari, kung ang magulang ay mga butangero, ang anak ay magiging ganun din. Kasi yun ang nakikita nila eh. Kaya nga ngayon, dumadaan kami sa ganun talagang process and we praise God. May makakatotohanang paghahawakan tayo. Kasi pag hindi din pala, ang mga batang yan lalaki na ganun din. No? Kaya nga sa love and care environment, we are really trying our best dapat tayong mga nasa Panginoon na. Yan, tatawid na ako. Kasi itong mga binabanggit na ito yung mga pangyayari. Kaya nga, si Pedro mismo, this is the words, ilan lang to, pero ang dami pa. Sabi ni Pedro, siya mismo eh. Siya mismo. Alam niya, nagkamali siya, nagkulang. Pero ito, sinasabi niya ngayon, sige anak, 1 Peter 4:11, if any man speak, let him speak as the oracles of God. Pero may alam din ako, kala mo, ang galing magsalita ng Word of God. Kabisado. Patayin yung ilaw, babasahin ko Bible. Paano mo mababasa Bible, patayin yung ilaw? Diba? Yun yung mga masasabi natin talagang kakaiba. No? Pero meron naman akong alam, aral lang aral daw. Wala namang application sa buhay. Dapat nababasa nila yun. Repent. Pero ayaw mag-repent eh. Forgive. Pakita ng mga kapatiran, tabi-tabi natin dyan. Gumawa akong pelikula nung Sunday. Nagpatawaran na ba? Sa mga K-drama kasi makikita talaga yun kung totoong nagpatawaran na, gano'n na. Okay na ba? Okay na? Sige. Sige. Kasi tutumbukin ko yan dito sa ending ko eh. And then, Ephesians 4:29, anak, last verse, bago ako pagbibigyan ko naman kayo kasi linggo ng wika eh. Let no corrupt communication proceed out of your mouth. Biruin nyo dun sa
chat namin ng mga workers. Ang ganda ng puso ko dun eh. Bigla bang binanatan ako dun ng, Pastor, mag-practice na kayo sa bago mo magmahal na araw, kayo kakanta. Sakit yun, masakit. Masakit yun. Sabi niya mga magagawa yun. Sabi diyan, but that which is good to the use of edifying. Dapat sinabi doon, sige pastor, practice lang kayo. Pero nilagyan pa sa mahal na araw. Ang layo pa yata noon Sa 1 taon pa yun. Gusto ko nang umawit sa Panginoon. That it may minister grace unto the hearers. Di ba? Again, nakikinig na naman. Bangkalase talaga, baklase. Pero ngayong umaga, as may ending illustration, meron akong gagamitin na katotohanan. May sumikat na awit. Ang sabi, babae daw ang nagpasikat nito, yung gumawa. Pero pinasikat ng isang lalaki. Diba? Sa ating wika. At alam niyo itong kantang to yung Ako'y Isang Pinoy. Yeah? Alam niyo yan. Lahat yan, narinig na yan. Dati sumikat na to Pero ipaparaphrase ko ipaparaphrase ko. Kung gusto niyo sabayan ako sa pagkanta na ito, sabayan niyo ako ito. Bakit? Parang, kasi, di ba, piniliwanag ko na, ang language is sound. So, wala palang diferensya yan. Kung wala man ako sa tono, di ba? That's language. Di ba? Tama ba? Tama illustration ko. Saktong-sakto illustration ko ngayon talaga. Sabi dito, hindi, sige, anuin ko na lang. I-read na lang, dalahin ko na. Ako'y isang Kristiyano sa puso't diwa. Kristiyano na isinilang sa kalangitan. Ako'y hindi sanay sa wikang makamundo. Ako'y Kristiyano na may sariling wika. Ano nga kaya yun? Hindi, yung isang ginagamit ng Tagalog nito, hindi yan. Wikang panglangit ang gamit kong salita. Langit kung sinilangan, hangad ko lagi ang kalayaan. Kakantahin ko? Tama na. Ano ito? Okay na? Okay. Pinara-praise ko lang. Wikang makalangit. Ang aking hashtag na titulo sa pangalawang linggo ng aking paglilingkod, Our Omnipotent God Reigneth. Hindi po nagbabago ang lingwahe na yon, ang wika na yon. Wikang makalangit, wikang panglangit. I pray, magamit na po natin. Habang tayo ay may lakas pa, habang tayo ay binibigyan pa ng Diyos ng hininga, at patuloy na nandoon ang pagpapaalala ng Panginoon sa akin. Hindi din po ako perfect. May times na nakakapagsalita ako ng mga hindi dapat. May times na wala pa pong makaka-perfect. Pero kung paggagabay tayo sa banal na Espiritu, tayo talaga po yung magbababad sa pagbabasa ng salita ng Diyos, gagabayan niya tayo At literally, maging makatotohanan ba? Wag fake. Kasi, di ba, mininsay ko last week yun Merong ganun magaling mag-portray, di ba? Yung mga artista na ginagamit ko last Sunday na magagaling kung ano-anong mga ginagawa. Kaya nga pinanood ko 1 week yun Yung, sino yung best actress, magaling na ganito. And, ngayon, yung lumalabas sa ating mga bibig, marami yan
Kasi hindi madumi yung kinakain natin, etc. Sabi nga, ang dami ng mga aral tayo dyan eh. Yung galing sa puso natin kung ano yung lumalabas sa ating mga puso. Dalangin ko po sa darating na buwan na ito ng Agosto, marami pong mga magdiriwang. Patuloy po si Pastor sa aking pangalawang linggo ng bagong taon. Inikayat ko po kayo sa isang wika na makalangit. Wika na makalangit. Na siya na pong dapat masasabi natin talaga pong naipapahayag sa ating mga buhay. Ayaw niyo po talaga ako umawit? Ayaw niyo talaga. Mag-ending song dapat ako. Closing song. Hindi na. Okay. Okay. Tayo po yung manalangin. Alam niyo po yun, Lord. Sa linggong ito, ang aking mga pampersonal na pinagdaanan, ginampanan. And timely, Lord, ang mga pangyayari. There are times, Lord, na ako mismo, papakumbaba po sa inyong harapan. There are words na hindi dapat sa amin na pong antas ng pananampalataya, but sabi nga po nung awit, supposed to be Christian po ako. Dapat may sariling wika, makalangit na wika. But, yun nga po, napakabuti mong Diyos. Patuloy na tinuturuan mo kaming magamit ang iyong wika. Kung paano kami, Lord, pangalawang henerasyon na po, apo naman, paano namin pinalalaki sa mga words, language na dapat para sa isang bata na tatahak din po sa takdang panahon ng makalangit na wika. Pagpalain po, Lord, ang aming pong mga buhay. Alam niyo po yun. And I, for one, Lord, I'm so thankful. Buwan ng August, Lord, pagkahirang mo sa akin, andyan po ang mga matatawag ko pong, mga sa simula ko pa pong kaagapay. At patuloy na wala po kaming hiling kung hindi patuloy kaming magkakaisa, Lord, doon sa wika na makalangit na nais mo na, tinuro mo na nung buksan mo ang iyong iglesia. Pinaalala ng mga iba't ibang mga lingkod mo, merong hindi niya na perfect, Lord, si Pedro, wala naman pong makaka-perfect. Andun si Pablo na very zealous, Lord, very talagang mainit. At hinikayat kami sa mga huling panahon na ito ng inyong salita. Lord, I go back sa iyong 7 words, the 7 last words. Inabilin mo, bago mo inahibilin, sinabi mo muna doon sa magnanakaw, today you will be with me in paradise. Binabilin mo, behold, woman, behold your son, etc. And andun yung aspeto ng ilan pa pong mga huling pagkakataon mo nang nandoon ka, yung sumigaw ka sa iba-ibang aspeto ng itatalon ko lang po, iters, etc. It is finished. Into your hands I commit my spirit. But Lord, ang pinakang gusto ko po ngayon na language na narinig ko doon, nung ikaw po yung nakapako, upang maipatupad, Lord, yung katotohanan na na-overcome mo, Lord, hindi ka natalo ng emosyon mo, hindi ka natalo ng mga anumang bagay ng iyong pananampalataya. Nang sabihin mo, Eli, Eli, lama sabachthani, my God, why hast thou forsaken me? Marami pong salamat, hindi na po namin yun mararanasan.
ikaw po ang dumanas nun para po namin matamasa ang wikang makalangit na ito. Nakakataka, Lord, na kailangan mayroong ganun translation sa 3 books na yon. Eli, nandun po. And in English, my God, my God. Lagi po ang katotohanan ng iyong salita na yon ay magpaalaala sa amin na may wikang makalangit na nais mo sa bawat pagkakataon ng buhay namin, mapagtatagumpayan po namin ang lahat, hanggang sa iyong muling pagbabalik sa pangalan mo, Jesus. Amen. 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 And I hope muli sa bagong taon, kahit po sa aking Ate Epin, isang mapagpalang kaarawan, Ate Epin ha, sa mga